building akong kaugalingon, mga balay. Kay saan nila man yan? So ikaw nga akong pagkakasyon. Yan o, akala mo kung sino maangas o. May dinuduro-duro po yung mga kapulisan natin o. Huh? Ano? Hindi ko ang Bastos. Yan yung membro ni Kibuloy. Mga bastos. Tapos sasabihin nyo, bakit kayo binabastos ng mga kapulisan? Bakit yung mga kapulisan sinasaktan kayo? Hindi naman po nananakit yung mga kapulisan. Kita naman sa video kung sino yung agresibo. Natural, pag ang pulis po natin nasaktan, babawi po ng tulak yan. Itutulak po kayo. Sino yung agresibo dito? So nakikita nyo sa video? Mga pulis ba natin? Mga kapulisan ba? Na pinagkakatiwalaan natin? Hindi po. Yung mga miyembro po ni Kibuloy at mga sumusuporta kay Digong sa mga Duterte. Sila yung agresibo. Sila yung gustong manakit oh. Hindi nila sinusunod yung batas. Oy, salamat sa patamsak rin ni Baguio ha. Yung mga nagtamsak dyan, 1,278 tamsak. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy na po natin to. Palihog, sir! Isa may commander ninyo na rin! Isa may commander na rin, grabe! Masunod yung... Isa may commander ninyo! Yan ninyo ang administrator! Parang mga puwit ng manok, ano? Isa may commander ninyo, dire! Isa may commander ninyo, dire! Kung tinulog yun na lang yan. Sulod! Sulod! Ako lang mo agi! Ako lang mo agi! Ako lang mo agi! Yan na! Yan na! Yan na! Yan na yung sinasabi ko dyan. Diba? Yan na yung sinasabi ko. Nagkakalugo-lugo na. Dan Nino, salamat po sa mga nag-subscribe sa ating channel. Mga bago nating subscriber, maraming salamat po. Yan na yung sinasabi ko. Nagkalugo-lugo na, nagkatula ka na. Ito. Kaya po ganun, kaya napusasan yung iba, kasi agresibo kayo. Kita nyo naman, may ebidensya. Sino kaya yung nauna dito? Sige. Tapos yung iba sumisigaw ng human rights, human rights. Sino ba yung nauna kasi? Sino ba yung nanulak kasi? Sino ba kasi? Tingnan nyo. Kapulisan ba natin na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino? Kasi ngayon, unti-unti nang bumabalik po yung tiwala ng mga Pilipino sa ating mga kapulisan. Huwag niyong ipilit yung hindi pwede. Ngayon, katawan, alam nyo, kayo-kayo lang din yung masasaktan dyan. Diba? Yung iba dyan, matatanda na, hinihingal, nakikipagsiksikan, nakikipag-away pa dyan. Diba? Ang tatangan nyo. Ang pinagtatanggol nyo pa, wala sa ayos. Kantutero. Diba? Yan, nakita nyo. Dahil pinupush po yung ating kapulisan, rumes back ngayon yung ating kapulisan, tinulak din po sila.
Hindi naman po sila binatuta, hindi po. Tinulak lang din po pabalik. Eh syempre, mga tanga yung mga matatanda na yan, yung iba na-slide. Na-slide yung iba. Tapos magpipiling victim yan, magpo-post sa Facebook. Sinaktan ako ng mga pulis. Tapos, ang hashtag nila, BBM resign. Ano ang ginawa sa inyo ng Pangulo? Inutusan ba kayo na pumunta kayo dyan para makipag-away? Diba? Lahat po ng katangahang gagawin ng mga miyembro ni Kibuloy, isisisi po sa ating mahal na Pangulo. Sus Mariusip. Eto na lang. Ang mga kapulisan natin may training. Okay? Kaya nila yung ganyan. 'Di ba? Makipagtulakan, kaya nila yan. Pero ang mga matatandang miyembro ni Kibuloy, ang training nyo lang magbenta ng utap. Sa tingin nyo, ang training nyo na pagbibenta ng utap, uubra dyan sa training ng mga kapulisan natin? Hindi kayo magkakamasil sa kakabenta nyo ng utap at kakalimos nyo. Diba? Eh, puro kayo utap eh. Mamina, magbantay, inoon ang layas. Kung sa niya sa pagtugot na babawin, kayo wala na yung pakasuran na ipakahalutan. Anyway, ito po yung kasunod na video niyan. May kasunod po ito eh. Binastos po yung ano dito, pulis. Yung alam yung pagod na pagod yung mga kapulisan. Tapos, sisigaw-sigawan mo, papabangunin mo. Kasi hindi daw yan tulugan, kingdom daw ito. Ito po. Papakita ko po sa inyo kung kaninong nanay ito. Pakitag na lang. Pakitag na lang po kung kaninong nanay ito. Saan ba yun? Ito to. Yan. Nagpapahinga. Explain ko lang. Nagpapahinga yung mga kapulisan dyan. Kasi pagod. Tapos ito yung nangyari. Ay, wait lang. Walang ano. Walang bangon. Bangon na kayo! Narinig niyo yon, sinigawan ni Lola. Bumangon nga kayo! Eto. Bangon. Bumangon na kayo! Ang angas ni Lola. Ang ina. Grabe. Oy, salamat po kay Ma'am Lia Bautista sa patamsak dyan. Maraming salamat po. Hoy, bawal din yan! Hoy, bawal yan! Hoy! Hoy! Gago ka! Ang mga kapulisan natin, tahimik lang yung mga yan, nagpapahinga. Tapos, gagaguhin lang nila, gago ka daw. 'Di ba? Gago ka. Inisprehan yata nung pulis kasi siyempre binastos siya eh. Tapos sasabihin, "Huy, bawal 'yan, gago ka." Ano ba ang mga pulis kayo? Hoy! Oy, Motion Science. Shoutout po sa'yo, salamat po ha. Ano ang pangalan, Ana? Ano pangalan, Ana? Ano pangalan mo? Pinapagising namin kayo kasi hindi dapat pinatutulog dito. Pinapagising namin kayo kasi hindi dapat kayo natutulog dito. Tuloy natin. Ang hirap ni Lola, ano? Ang sarap na lang talagang hambalusin kung ganun. Bida-bida na masyado eh. No? Sino yan? Tama po, VMB Riviton. Ang hirap pong i-explain ni Lola o si Lola. Di ma-explain yung ano,
Noon, sa panahon ni Digong, sa panahon ni Digong, ang mga kapulisan natin, talagang hindi maganda yung mga pinagagawa. Hindi man po lahat, pero hindi maganda yung pinagagawa. Kasi sa panahon ni Digong, naturuan Kung ano kasi yung leader, ganun din yung mga, susunod lang yung mga pulis di ba? Oo. Pero ngayon, matino po yung ating Pangulo, yung mga kapulisan natin, matino din. Tingnan nyo naman. Sa panahon ni Digong, ang mga kapulisan, di naman po lahat, ang mga kapulisan noon, yun yung nang-aapi sa mga tao. Ngayon baliktad na. Dahil mabait na po yung ating Pangulo, ang mga pulis naman yung inaapi. Kita nyo naman. Please, mabango. Uy, yes, bawal. Ubahin yung... Oh, ito. Kita-kita niyo sa camera. Pinapastusan na yung lugar namin. Nag-spray pa siya sa akin. Ito, ipatulog sa ko. Oy, Fran Yap, shoutout to Boy ko. Ito po yung kasunod. Ito, pakita natin sa inyo. Wait lang. Ito po yung kasunod. Ito naman, pinusasa na po sila kasi sobra ng pasaway Sincere, mag-iapon mo pag-abot sa panahon. Kumana naman ikuan. So ayan, pinakita ko lang po sa inyo kung basta yung mga pinagtatalian sa kamay diyan, yun yung mga medyo pumalag, no? Oo, napuno siguro yung ating kapulisan, 'di ba? Kaya yan yung napala nila. At ngayon, focus na tayo dito sa nagbanta sa buhay ng nag-utos na ipapatay yung ating pangulo. Ito na yung fokusan natin mga pre, Ito kasi yung talagang bida-bida. Oo. Ipapasniper daw yung ating pangulo. Okay? So ito po yung pukusan natin ngayon at bigyan po natin ng hambalos. Hambalusin po natin. Mga kapulisan dyan, labas-pasok kayo dyan. Nakita ba yun? Naging marahas kami sa inyo? Yes. Naging marahas talaga kayo. Nakapakita ko lang ng video kanina. Kayo yung agresibo. Kayo yung agresibo. Yung kapulisan, nandyan lang nakatayo, tinutulak ninyo. Bulag ka ba? Bulag ka? Ubingi ka? Kayo po ang naging marahas sa amin. Alam mo, binaliktad pa yung kapulisan natin. Putang ina mo ka talaga. Papakita ko nga yung mukha nito. Yan po yung mukha niyan, Yung nagsasalita dyan, yan po yung mukha niyan. Tandaan nyo yung pagmumukha niyan. Pag nakita nyo, dahil inutusan niya, yung mga sniper na sniperin yung ating Pangulo, dahil nag-utos siya na lang po ang sniperin nyo. Ako po yung nag-uutos, si Ballpoint Man. Sniperin nyo yung utak. Pakita natin para Ayan. Wala kami kalaban-laban. Nakita ba nyo may baril kami? Sir, kung may baril pa lang kami, sir, yung time na papasok pa lang kayo, nadanak ng dugo doon pa lang. I assure you that. May baril kayo, alam namin yan. Kaya nga lang,
Pag pumalag kayo, kayo din yung mamamatay. Hindi nyo kasi kaya yung gobyerno. Kaya no choice kayo kundi itago yung mga baril nyo. Huwag kang bobo. Anong tawag sa inyo dyan? Kung basagolero kami at hindi kami sumusunod sa batas as what you said there, that we have to follow laws. Kung hindi kami sumusunod sa batas, sir, hindi namin kayo pinapasok sa aming compound. Kahit illegal yun. Mag-serve lang kayo ng warrant of arrest. Bakit nag-search kayo? Search of warrant ba yun? Bobo mo? Warrant of arrest yun. Hanggang ngayon, sir, nandyan pa rin kayo, sir. Kung totoo kami marahas, like what you always repeatedly said in media, sinasabi mo, nga kami nag-resist, marahas, violente. Sir, parang mali yun. Kasi kung marahas, violente kami, sir, dyan pa lang sa gate, yung nakiusap kayo na papasok, hindi namin kayo papasukin. Magkamatayan na. Pero bakit kayo pinapasok namin? Kasi ayaw namin ng gulo. Mali. Kaya nyo pinapasok kasi no choice kayo. Kasi pag hindi kayo pumayag, masisira yung mga gate nyo. Diba? Mamili kayo, masisira yung gate nyo, papapasukin nyo na lang. Diba? Kasi kung papalag din kayo, wala din kayo magagawa. Oo, hindi nyo pwedeng... At andito yung gobyerno natin eh, hindi pwedeng higitan yan. Diba? Kayo ang gusto ng gulo, sir. Bakit kung masabi kayo ang gusto ng gulo? Bakit yung kami tinira ng tirgas? Sagutin nyo, please. Okay, pagpalagay nating may tirgas nga. Anong sabi ng kapulisan? Maghahagis kami ng tirgas pag hindi kayo umalis. O hindi naman talaga kayo umalis. Hindi kayo nakinig. Dapat lang sa inyo, dapat nga. Unli tirgas yung ihagis sa inyo eh. Bakit pinagpapalo ninyo ang ulo ng mga matatanda namin? Pinagpapalo ninyo ng ulo yung matatanda namin. Sino ba yung nanula kanina na agresibo? Yung pinakita ko lang dito kanina. O di ba yung mga matatanda nyo, ang tatanda na ng mga miyembro nyo, pero ang tatanga. Oh, yun yung totoo. Dado, Tagiam, shoutout po, magandang hapon po sa inyo lahat. Oh, yun na nga eh, matatanda na nga eh. Diba? Pero bakit tinulak yung mga kapulisan? Ayan tuloy, pag nagantihan, iiyak. Sagutin nyo, please. Ubag! Sagutin nyo. Ubag! Ang kapulisan natin, nagpunta dyan, hindi para sagutin kayo, makipagdebate sa inyo, hindi. Ang purpose, kaya nandyan yung mga kapulisan, para hanapin si Kibuloy. Hindi para makipagsagutan sa mga tanga, mga manyakis, mga pukpok na katulad nyo. Hindi yan yung trabaho ng kapulisan. Nakita nyo? Tapos eto pa. Anong sabi ni thumbnail ni Jiggy Barra? Susugod na daw ang mga Duterte dyan. Asa na ang mga Duterte? Ang galing mang clickbait. Ano? Clickbait lang. Bumilib naman yung mga tao. Yes, susugod ang mga Duterte kasi nandun sa thumbnail ni Jiggy Barra. Asan? Asan mga Duterte? Wala ano? Di na-scam kayo ni Jiggy Barra. Madali kaming kausap, sir. Kasi alam namin, you are just performing your job. Palagi namin narinig yan. Pasensya na kayo ha. Inusunod lang namin ang trabaho. Trabaho lang to, okay. We'll let you in. Diba sir, walang resistance? Kayo ang nagtirga sa likod eh. Binasak niyo ang aming kural doon sa likod. While doing the negotiation here kasi nakiusap si General Torre. Nakiusap 30 minutes bago nila gibain ang gate. Papasok sila. Pinabuksan namin, sir. Pumasok po kayo. Before nangyari yan na pumasok kayo, sir, negotiation pa lang. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Siksik, sarap, sulit. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na to San Marino corn tuna. Bakit pumasok yung taga-Rico?
Nag-promote pa nga ng tuna. Oy, salamat po sa 1,700 thumbs up natin dyan, ha. Sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat po. At syempre sa mga nag-share ng live natin ngayon, maraming salamat po. Yung 13 ninyo na mga marahas, giniba yung gate, nag-tear gas, yun ang sanin, namatay yung kasama namin, pumasok po kayo. Anong tawag dun, sir? Kami, sir, sumunod kami sa usapan. Usapan lalaki yun eh. Pero kayo, sir, hindi kayo sumusunod sa usapan, sir. Tapos ngayon, nakikiusap. Ay, salamat po sa pakulay ni Ferdinand Serio. Maraming salamat po sa blessings. Ayan, ha. Salamat po. Kayo na sumunod kami sa iyong batas. Sumunod kami sa iyong pakiusap. Sir, mali po yun, sir. Itanong niyo po yan sa sarili ninyo. Itanong niyo po yan kay Torre. Mali. Ikaw yung may mali, eh. Hindi naman talaga kayo sumunod sa batas, eh. Oo, kayo yung kumukontra, panay kayo harang, naghahamon kayo ng debate. Alam niyo kung sumusunod kayo sa batas, dapat hinayaan yung magtrabaho yung mga kapulisan natin. Hindi niyo sila iniistorbo. Hindi kayo naghahamon ng debate. O, anong ginagawa niyo dyan? Hamon ng hamon. Ay, salamat po kay Motion Science sa kanyang pa-blessings pakulay. Ay, maraming salamat po. Salamat po sa 5 Singaporean dollars. And, of course, kay Ferdinand Serio, salamat po sa $5. Ayan. So, hindi kayo sumusunod sa batas. Kinukontra ninyo yung batas, 'di ba? Oo. Wala kayong respeto. Hindi nyo nga kinikilalang pangulo yung si PBBM eh. 'Di ba? Ang kinikilala yung pangulo yung hindi na makalakad. Yung na, may tungkod na. Tapos na si Digong. Iba na yung pangulo ngayon. Rumespeto kayo. Kasi tandaan ninyo, ang mga Marcos, narespeto ang inyong Digong sa panahon ng pamumuno niya. Hindi naman ganito kagulo ang mga tao sa panahon ni Digong. Kasi nga narespeto si Digong noon. Kasi, okay, tapusin mo yung 6 years. Nagtsatsaga lang mga tao. Dapat ganun din kayo, pero anong ginagawa nyo? Diba? Tandaan nyo, may hangganan yung lahat. At eto na yun. Nagsisimula pa lang to. Joel Prado, shoutout po Kung narinig ba niya ang sarili niya, bakit marahas po kayo, sir? Bakit violente po kayo? Binabalik nyo sa amin. Bakit kami naging ganito? Bakit Talapini TV, shoutout po. kami naging violente na sinasabi nyo? Dahil dito sa inyo. Mababait kami dito. Ayaw namin ng gulo. Nakita niyo. Mababait kayo tapos mga manyakis. Tangina mo. Ulul ka. Mababait. Napaka-peaceful ng Davao City. Mababait kayo dito. Ang sabi niya, mababait kami dito. Pero anong sabi niya dito? Ito po yung sabi niya. Dahil sa sobrang bait niya, ito yung sinabi niya. Dahil sa sobrang bait mong putang ina mo ka, ito yung sinabi niya. Mabait eh. Ito shout out sa mga Special Action Force nasa second floor at rooftop ng JMC. Ito JMC, kailangan ko namin yan. Mga sniper, bumaba na kayo. Puntaan nyo ang presidente natin na ayaw mag-hair follicle drug test. Siya ang aristuhin ninyo. Siya ang sniperin ninyo para si Inday Sara na ang papalit. Hala, natinig niyo yun? Putang ina ka, sobrang bait mo nga naman pala. Putang ina mo. Diba? Napakabait mo talaga. Ang sarap mong saksakan ng granada sa bunganga eh. Ipapapatay mo pa yung Pangulo? Ipapa-sniper mo pang putang ina mo ka? Yan ba yung mabait? Gago ka? Ulul ka? Sarap nito katayin eh, no? Napaka-peaceful ng Davao City, sir. Sagutin ninyo. Hindi nyo pa nasagot yan. Bakit pinalitan nyo ang mga station commander dito? Sagutin nyo. Bakit pinalitan ninyo ang DCPO namin na chief? Sagutin ninyo.
Bakit tinanggalan yung security detail si Sara? Sagutin ninyo. Iba sir, lantarang paggigipit yan? Alam mo, si Sara Duterte hindi kailangan ng security yan. Kasi wala naman silbi yan eh. Walang nagawa yan sa bansang ito kundi tumakas pag may bagyo. Bakit mo bibigyan ng security? Yung isang walang silbi. Kung gusto nyo, kayo yung magbantay kay Sara. Oo. Ang dami-daming mga Pilipino na dapat protektahan, lugar by lugar. Bakit magpupukus lang kay Sara? Oo. Ma'am Helen Doria, shoutout po ha. Bakit kayo magpupukus kay Sara? Dami-dami dyan oh. Na mga Pilipino na, minsan nga may mga nanggagahasa na kampo ni Kibuloy. Miyembro ni Kibuloy, nanggagahasa ng babae. Oh. Yun yung dapat bantayan, yung mga ginagahasa. Kasi ang nanggagahasa, mga kampo ni Kibuloy. Oh, inspired by, pastor eh. Inspired sila sa amo nila. Kung ano yung ginagawa ng amo nila, gusto nilang gayahin. Mariusip. Klaro man yan. Huwag na tayong mag-explain. Alam natin ang sagot. Dito sir, for 40 years kami narirahan dito. Mapayapa sir. O hindi mapayapa dyan. Taga Davao din ako. Hindi mapayapa dyan boy. May isang mosque dyan na pinasabugan ng granada. Mapayapa ba yun? Paano naging mapayapa yan? Abnormal ka, sinungaling ka. Past administration come and go. Past administration sir, palaging bumibisita dito. Mga opisyalis sa pulis, mga tumatakbong senador, tumatakbong gobernador, mayor, tumatakbong konsihal, tumatakbong presidente, vice president. Palagi yan dito sir. Hinihingi ang suporta namin. Ay, shoutout kay Conchita Rivera. Kahit yung bangag nyo na presidente sir, humingi po ng suporta namin. O, sabi nyo, marespeto kayo. Tapos ngayon, di kayo makamove on sa bangag. Ihalata namang walang katotohanan yung mga pinagsasabi nyo. Paano kayo naging marespeto niyan? Kinain mo yung sarili mong tae. Diba? O, tuloy natin to. Hindi po namin pinagdamot ang suporta. Sinuportaan po namin. Knowing, because we believe the assurance na ipagpatuloy niya ang lahat ng programa ni Presidente Duterte. Pero kita niyo sir, lahat na nangyayari, puro kaguluhan po. Kung kami lang dito sa loob, ayaw namin makisawsaw sa politika ninyo. Enough na sa amin, mabubuhay na kami. Abundance po kami. Puro po pagmamahal, kabutihan tinuturo dito sa amin, sir. Nasaksihan nyo yan. Pagpasok ninyo dyan, wini-welcome pa kayo. Puro kabutihan, ano? Puro kabutihan. Ano kaya yung nandun sa audio ni Kibuloy? Gusto nyo marinig yung audio? O, kasi puro daw kabutihan. Wait lang, hanapin ko yung audio ni Kibuloy na nagbanta siya. Kasi ang galing eh. Puro daw kasi kabutihan eh. O, sige. Alam mo, every time na pinupuri mo yung mga demonyo mo, pastor, oo, lalo kung uulit-uliting ilabas yung kanyang kademonyuhan. Wait lang ha. Yan. Eto na. As a social infrastructure company centered on the sea, MOL's top priority is Sabi mo, safety. Sabi mo, mababait. Mababait kayo dyan, pati yung leader niyo. Wait lang, saglit lang. Kibuloy, masyado kang excited Ikaw muna magsalita dyan. Masyado kang excited. Mamaya, pag sinabi ni Ballpoint Man, magsalita ka ng Kibuloy, pwede ka na magsalita. Pero habang wala pang paintulot si Ballpoint Man na magsalita ka,
Aba, tiko mo muna yung ano mo, yung bunganga mo dyan. Masyado kang excited. Ano, excited? Ito. Alam ko yung iba dito, hindi nyo pa napakinggan to no? Pero ito po yun. Ang makagamit sa inyo, ang anak lang. Walay lain, maunay kabubuton niya. Ikaw, pani, may number 1 niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy, pinagi sa duha o tulo ka saksi. Narinig niyo yun. Papatayin ka. Nabingwit na satanas dire. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyan, malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abinlag, tapos na po sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Bubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Kila nakapastoral lang naigo nga tapad sa kuwa. Iya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Pagka nakig-contact kag lalaki diha, nakig-sex ka na sa iya. Yatag mo na mong kaugalingon sa iya. Pag sa internet, I love you ka na, yatag mo na mong kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsaliko sa imo, yatag da kong gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ugang driver, patyon ta ka. Siguro papatayin kasi si Kibuloy nagsiselos po doon sa isang babae kasi yung babae na yun ay nakikipag-communicate sa lalaki. Parang may relasyon yata. Siyempre, ang rules ni Kibuloy dyan sa kingdom, bawal yung makipagrelasyon. Kasi kay Kibuloy ka lang daw. Bawal kang angkinin ng ibang lalaki para kay Kibuloy ka lang. Ito, narinig nyo. Ganito ba kabait yung pastor nyo? Ito ba yung itinuturong kabutihan ng pastor nyo? doon ako mamatay mo doon. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabitaw ang Muslim, doon ay honor killing. Dili na mo katalikod ang ministry. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo PA, Bisang kadre ka lang, sulod ka PA. Pagka naka-lecture na kagkapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag nigawas ka, bukurong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag gipasulod ka diya sa ilang CIA, gipasulod ka sa ilang FBI. Ibig sabihin, pag umalis, pag umalis ka sa, nila, sa kingdom, hahabulin ka ng angel of death. Lalo na kung aalis ka para sa lalaki at magsasama kayo, hahabulin ka ng angel of death, papatayin ka. O ibig sabihin, ipapapatay ka. 'Di ba? Pati pamilya mo papatayin. So, parang sindikato itong dito kay Kibuloy na pag nakapasok ka sa sindikato na to, bawal ka nang kumalas. Kaya nga sabi niya nga, parang NPA, na pag nandyan ka na sa NPA, panindigan mo na nandyan ka na. Kasi pag kumalas ka, papatayin yung pamilya mo o di kaya ikaw. Yun po sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Pero may translation naman po dyan. Sa screen natin, mababasa nyo naman, di ba? Ipasulod ka sa ilang NSA. Nakabalo na ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo, talikod ka, di ka kukurot. Yun. Alam mo na yung mga sekreto. Okay? Sa loob ng kingdom. So, tapos, aalis ka. Di pwede yun. Diba? Kasi alam mo na, may alam ka na eh. Dapat sa'yo, patayin ka na kasi may alam ka na. Yun po yun ha. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong giantuan.
I-implement ko natin na. Anong Di ba? hunahunaan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang panguna-huna ninyo sa ministry nako. May pamilya mo, ikaw pa ni, may inahan ka din, may isuon ka. Katuwing isuon ni mo. At tinang imo isuon sa gawas. Kung doon natanan. Oh. Ibili na na. Ito, ulitin ko. Ito. May minensyon siyang pangalan. Sabi doon, papatayin lahat. Buong pamilya. Walang ititira. Ito. Tuwing isuon ni mo. Ito. Nako. May pamilya mo, ikaw pa ni, may inahan ka din, may isuon ka. Katuwing isuon ni mo. At tinang imo isuon sa gawas. Kung doon natanan. Wala ibili na na. Hinanakalalo ang commitment nato diri. Kung nagkik-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa diri. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako diri, may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman diri sa gusto ninyo, nga dili na ako gusto. Kapuyon kung magyud ang animal, anak putang satanas diri ba? Mahibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Oo, dinamay po yung Muslim ha. Binastos po. Naibog, ibig po nang sabihin naibog, nainggit. Okay? Basahin nyo lang po dyan, may nakatranslate naman po yan eh. Para mawala ang stress. Yun na ako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol samahan. Kay di mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Sino yung anak? Si Kibuloy. So siya lang daw yung gagamit ng babae. Siya yung kakantot ng babae. Pasensya na po sa word, pero yun yung katotohanan dyan. Doon sila sa Glory Mountain magkantutan. Yun po yun ha. Shoutout kay Albert Tabor Agustin. Tapos sasabihin nyo, tinuruan kayo ng magandang pag-uugali ni Kibuloy? Saan? Ito ba yung tinuro sa inyo? Hindi pala alam ni Kibuloy na habang nagsasalita siya dyan, naka-record. Akala ko ba makapangyarihan ka? Akala ko ba alam mo yung lahat? Dapat dyan pa lang na nagsasalita ka habang may nagre-record, dapat makapangyarihan ka, di ba? Dapat alam mo na. So, stop mo yan. Ba't ka nagre-record? Pero hindi mo alam kasi wala naman talagang ganun. Diba? So, yun po. Ganun po kasalbahe itong si Kibuloy. Anak po ito ng demonyo. Diba? Yan po, huwag po kayo magpapaniwala sa mga pinagsasabi nito. Layo po. No, napakalayo talaga ng mga pinagsasabi. Parang pag sinabi niya ako yung pipirma ng kaluluwa niyo, matatawa na lang po ako. Diba? Pinalitan na pala si Jesucristo. Ngayon, hindi ako updated. Nung hinanap ko sa Bible yung pangalan ni Kibuloy, hindi ko makita. Wala pong Kibuloy sa Bible. Sige nga, hanapin nyo. Ang sabi pa nga ni Kibuloy, I am now the Son of God. Istoryahe. But ni mo Kibuloy ay sig patakag storya diha.